So ito yung day 2 ng aking pakikipagsapalaran sa Manila. So ang plano ay 3 agenda ang kailangan nating matapos within that day. At dahil nga tinanghali tayo ng gising ay aligaga ako sa aking pinaggagawa sa bahay para mag-ayos ng mga kailangan ayusin. At naiwan ko nga yung camera ko at hindi ko na na-videohan yung mga kaganapan ngayong day 2. So sa panahon na to, on the way na ako sa unang tatapusin. At walang iba kundi ang medical. Sa medical, estimate ko na sa mga 1 o 2 oras na pag-aantay. Kasi doctor's interview na lang naman ako. So, ang pangalawa ko ay kunin ang mga dokumento ko sa dati kong kumpanya para ipasa sa bagong kumpanya ang mga listed requirements na pinapapasa sa akin. So, at ang pangatlo ay kailangan natin makabalik sa current company natin para ipasa ang mga kailangang dokumento. Pero sa panahon na yan, para akong gumuho. Sa mga plano ko sa medical pa lang, nagantay na ako ng halos 2.5 oras para lang sa doctor interview. Sa dating kumpanya ko naman ay umubos ako ng halos 3 oras para tawagin ang handler ko para i-turn over na ang mga dokumento sa akin. Halos 2 oras na lang ang natitira at magsasarado ng mga company sa Manila. So 5 PM ang pinakatakdang oras na wala na talaga akong maaabutan sa pangatlo kong agenda. At nabigo tayo sa pangatlo nating gagawin. So kinabukasan, sa day 3, ay tinuloy ko na muli at tinapos ang mga dapat tapusin. Yo, what's up mga pre? Ito nga pala yung continuation, day 3 ng ating medical. And pupunta tayo ng company for documents. Papasa natin yung mga documents natin. Let's go. So on the way na ako sa physicians ng mga panahon na yan. At meron pala akong kailangang ipasa doon. So kailangan ko ipasa yung aking mga vaccine para i-declare nila sa company ko ngayon. Dito pa nga, akala ko agatin ako ng aso. Magkakaproblema pa sa medical kung sakali. After siguro ng mga 1.5 oras na biyahe, ito nag-aantay na lang ako na tawagin dito sa physicians para ipasa yung aking mga vaccine. So hindi rin naman ako nagtagal ng mga panahon na yan. Siguro nasa mga around 30 minutes lang ako nagantay. And after nun pinalis na ako at diretso na sa pangalawang agenda. So yo, what's up mga pala. So pupunta tayo ngayon ng company natin para mag-submit ng passport para sa USB sa processing natin. Para hindi na tayo bumalik. Yun na lang yung antayin natin, yung USB sa processing. So pupunta tayo Tramuros. Dito tayo ngayon dito sa Rizal Park. Let's go. So time check tayo. So magna-9 na dito. So kailangan nating umabot doon ng 9. So para makauwi tayo na maaga. Submit lang naman yun, tapos sibat na. Wala naman na tayong gagawin para abutan natin yung buwan ng wika ng anak ko, alauna. Let's go. Lang dito, makaka 10 kilometers ka na.
Pero ang init na kasi, alas 9 na. Sacrifice lang tayo ngayon. Medyo mahirap. At sa kalagitnaan nga ng tirik na araw, siguro mga alas 9 ng mga panahon na yan, nagdesisyon na lang ako maglakad. Mga around 1.5 kilometro din yung nilakad ko at meron akong nadat ng ganito. So nahuli, lumabag sa batas ng trapiko. So kumanan, nakapula pa yung ilaw. Hirap din pala ng motorista dito. So kita-kita nyo naman nahuli yung isa, red light pa, kumana na, kaya medyo mahirap. Mas ay maigi na nag-commute, at least may peaceful kahit mainit. So sa totoo lang, hindi ko pinangarap mag-barko, pero kasi yun yung forte ko eh. So most of the time iisipin mo din yung sweldo na magpo-provide sa pamilya mo, kaya tawag yon na big dreams na rin. So big dreams para ma-provide mo sa pamilya mo, and big responsibilities naman. Siyempre mabigat din yung responsibilities na gagawin mo sa barko. So gagawin mo lahat para sa pamilya mo. Kaya ito lang, share ko lang sa inyo. So yun yung tinatawag na big dreams, just to provide for your family, and big sacrifice. So you need to sacrifice para sa pamilya mo. So ganun ang magiging scenario or magiging mangyayari sa atin. So itong mga to is sacrifices lang, pero pagdating naman natin doon, sacrifice din para ma-provide natin sa pamilya natin. Let's go. So update lang guys, nga pala nung kahapon sa day 2 ko, bumalik ako ng physicians para mag-follow up nung medical ko. So buti na lang meron akong medical, may previous medical ako, at niresetahan ako ng atorvastatin kasi mataas yung cholesterol ko. So kung meron kayong mga reseta or kung may mga tinitake kayong gamot, maintenance, awareness lang, sabihin nyo para hindi namin magka-problema sa magiging medical nyo or magiging result ng medical nyo, or bigyan kayo ng show meds. So yun lang. So dito hindi na ako nagtagal, siguro mga around 1 oras lang na pag-aantay at naipasa ko na yung mga requirements ko. So dito pauwi na ako, at malaking bagay yon kasi wala pang lunch ay pauwi na ako. So hindi na ako inabot ng hapon. At minsan talaga may mga plano tayong hindi natutupad, pero hayaan mo na dahil ang plano ng Diyos ay higit na mas maganda para sa iyo.